Bella Vista Covenant Bible Fellowship. Magandang araw po sa ating lahat. Nagpalang araw ng Panginoon. Kaya ko niyo pong basahin ko ang isang kabanata sa Aklat ng mga Awit dito sa Awit chapter 4, Awit kabanata 4. Ang sabi dito ni David, "Sagutin mo ako kapag tumatawag ako, O Diyos na tagapagtanggol ko. Binigyan mo ako ng silid nang ako'y nasa kagipitan. Maawa ka sa akin at dalangin ko ay iyong pakinggan. O tao, hanggang kailan magdaranas ng kahihiyan ang aking karangalan? Gaano katagal mo iibigin ang mga salitang walang kabuluhan at hahanapin ang kabulaanan? Ngunit alamin ninyo na ibinukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Ang Panginoon ay nakikinig kapag sa kanya ako'y nagdarasal. Magalit ka, subalit huwag ka magkakasala. Magbulay-bulay ka ng iyong puso sa iyong higaan at tumahimik ka. Maghandog kayo ng matuwid na mga alay at ang inyong pagtitiwala sa Panginoon ilagay. Marami ang nagsasabi, sana'y makakita kami ng ilang kabutihan. O Panginoon, ang liwanag ng iyong mukha sa amin ay isilay. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa ng ang kanilang butil at alak ay sagana. Kaya pa akong hihiga at gayon din ay matutulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang gumagawa upang mamuhay ako sa katiwasayan. Ang Panginoon ang kumikilos sa atin pong mga buhay. Sabi nga dun sa verse 7, ang Diyos ay naglagay ng kagalakan sa puso ng mananampalataya kaysa ng ang butil at alak ay sagana sa ibang mga tao. So, ibig sabihin, ang ating kagalakan at ating katiwasayan ay nakabatay sa ating Diyos. Hindi ito nakabatay sa sitwasyon na ating kinalalagyan. Kasi kung minsan, marami sa mga tao ay feeling nila, blessed sila kapag ka sila ay abundant. Marami silang supply. Marami silang umuunlad ng kabuhayan. Pero sa bawat tao ng Panginoon, ang ating kagalakan ay nagmumula sa Diyos. Tayo ang naglalagay nito sa ating puso. At sa panahon ng ating pamamahinga, pagtulog, ang Diyos ang nagbibigay ng katiwasayan sa atin. Nakakatulog pa rin ng mahimbing ang isang mananampalataya dahil ang alam niya na ang Panginoon ang kumikilos. At syempre, katapos mong matulog, gigising ka naman. So pagising natin, ganun pa rin. Panginoon ang ating katiwasayan. Yung safety natin nasa Panginoon. So, alam natin na medyo maraming mga nangyayari ngayon sa mundo, di ba? Balitaan natin yung earthquake sa Morocco, baha sa Libya, tapos nagbabadya na naman yung Bulkan Taal. Tapos, nagmamahal yung mga bilihin. Kung ano-anong mga bagay na pwedeng magpaligalig sa atin, pero ang Diyos ang ating katiwasayan, ang ating safety. So, patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat siya naman ang nagkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang ating unang himno, Arise. Arise, my soul, arise. Tayo ay isingin natin, pabangunin natin ang ating kaluluwa. Arise, my soul, arise. Shake off thy guilty fears. The bleeding sacrifice in my behalf appears.
mercy, His own redeeming love, His precious blood to plead. His blood atoned for every race, His blood atoned for every race, and sprinkles now the throne of grace. 5 bleeding wounds He bears, received on Calvary. They pour effectual prayers, they strongly plead for me. Forgive him, oh forgive, they cry. Forgive him, oh forgive, they cry. Nor let that ransom sinner die. My God is reconciled, His pardoning voice I hear. He owns me for His child, I can no longer fear. With confidence I now draw nigh, with confidence I now draw nigh, and Father, Abba, Father, cry. Amen. Salamat po Diyos sa bagong linggo na ito na inyong kaloob sa amin dahil sa nagdaang linggo, maraming mga events, mga kaganapan sa aming buhay at kumisan din ay kami ay natitigatig, Panginoon, sa iba't ibang mga bagay sa aming buhay. Kasama na rin dito, Panginoon, yung aming mga sariling mga kahinaan, even our own sins, O Lord, ay nagdudulot sa amin para kami ay malugmok o kami ay panghinaan ng loob. O Diyos, naway tulungan nyo kami sa lahat ng ito. Sa aming mga kasalanan, naway patawarin ninyo kami, o aming Diyos, alang-alang sa dugo na nawisik o nabuhos doon sa krus, the 5 bleeding wounds na sapat para kami ay linisin sa aming budhing may sala. At ang inyong probidensya o ang inyong mga biyaya ay sapat lahat para sa amin. At ito ang dahilan kung bakit kagaya ng inawit namin, hindi kami nararapat magmukmuk o Diyos sa isang sulok. At kami ay madaig ng depression or madaig ng even self-condemnation, O Lord. Kundi kami ay babangon, titindig, at sabihan namin ang aming kaluluwa, arise, my soul, arise. Shake off thy guilty fears. The bleeding sacrifice in my behalf appears. Ito po ay sapat na, Panginoon, sapat na ang dugo ni Kristo, sapat na ang inyong biyaya para sa amin, O Diyos. At nawa ikaw nga, Panginoon, ang magdala sa amin patuloy sa tagumpay, magdala sa amin patuloy sa buhay na ito na mayroong pananampalataya at pag-aasa, o aming Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito. Samahan nyo kami sa panambahan ngayong umaga. O Diyos, bagaman ilan lang kami sa bilang, ngunit ang salita mo, O Diyos, ay sapat para sa aming lahat. O aming Diyos, mangusap po kayo sa amin. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Mari po tayong maupo at awitin natin ang isa pang hymno bago tayo dumako sa ating scripture reading. Let's sing that Rejoice Ye Pure in Heart. Rejoice ye pure in heart, rejoice, give thanks and sing, your festal banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, rejoice,
give thanks and sing. Bright youth and snow-crowned age, strong men and maidens meek, raise high your free, exulting song, God's wondrous praises speak. Rejoice, 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 give thanks and sing. With all the angel choirs, with all the saints on earth, pour out the strains of joy and bliss through rapture, noblest birth. Rejoice, 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 give thanks and sing. Yes, on through life's long path, still chanting as we go, from youth to age, by night and day, in gladness and in woe. Rejoice, 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 give thanks and sing. At last the march shall end, the wearied ones shall rest, the pilgrims find their Father's house, Jerusalem the blessed. Rejoice, 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 give thanks and sing. Then on ye pure in heart, give thanks and sing. Your glorious banner wave on high, the cross of Christ your King. Rejoice, 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 give thanks and sing. Amen. Dumako tayo sa scripture reading today sa aklat ng Exodus chapter 17. Exodus chapter 17. Basahin po natin ang buong kabanata. Okay. Ang tubig mula sa bato sa Rephidim. Ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, ayon sa mga lugar na kanilang nilakbay sa utos ng Panginoon, at nagkampo sa Rephidim, at walang matubig na mainom ang taong bayan. Kaya't ang taong bayan ay nakipagtalo kay Moises at nagsabi, "Bigyan mo kami ng tubig na maiinom." At sinabi ni Moises sa kanila, "Bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit ninyo sinusubok ang Panginoon?" Ngunit ang taong bayan ay nauhaw roon, at sila ay nagreklamo laban kay Moises at sinabi, "Bakit mo kami inilabas mula sa Ehipto upang patayin mo kami? Upang patayin mo sa uhaw kami, ang aming mga anak at ang aming kawan." At si Moises ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, "Anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dumaan ka sa harap ng taong bayan at isama mo ang matatanda ng Israel at dalhin mo ang tungkod na iyong ipinalo sa ilog at humayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig upang ang bayan ay makainom." At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. At tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Massa at Meriba dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel. At dahil kanilang sinubok ang Panginoon na kanilang sinasabi, "Ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala?" Verse 8.
Nang magkagayoy, dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka para sa atin ng mga lalaki. Lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng bundok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay." Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek. At sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni na Aaron at Hur ang kanyang mga kamay, ang isay sa isang panig at ang isay sa kabilang panig. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isulat mo ito bilang alaala sa isang aklat at basahin mo ito sa pandinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang alaala ni Amalek sa ilalim ng langit." Nagtayo si Moises ng isang dambana at pinangalanan ito ng "Ang Panginoon ay aking watawat." Sa Hebreo ay Yahweh Nisi. Verse 16, kanyang sinabi, "May kamay sa watawat ng Panginoon. Ang Panginoon ay makikipagdigma kay Amalek mula sa isang salinlahi hanggang sa susunod na salinlahi." Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito sa unang bahagi ng binasa natin mula verse 1 hanggang verse 7 ay natunghayan natin sa muli na namang pagkakataon na ang bayan ng Israel ay nagreklamo sa Diyos na para bang hindi rin sila natuto. Nagreklamo sila dun sa chapter 15 nung uminom sila ng tubig na mapait. Nagreklamo sila chapter 16, nagreklamo sila ano yung kakainin nila. Then sa chapter 17, kung mapapansin natin dun sa verse 1, ay makikita natin doon na sinabi doon, pinapunta sila ng Diyos sa lugar na kanilang nilakbay ayon sa utos ng Diyos. Kung kaya't nakarating sila sa Rephidim. So ito'y pinapakita sa atin sa ating scripture reading na hindi ito isang aksidente lang na napunta sila doon tapos walang tubig. Kasi ang Diyos yung nagdala sa kanila doon eh. So, sana ito'y magturo sa atin na doon sa lugar na pinagdala sa kanila ng Diyos, doon pa sila nagreklamo dahil nakita nila na wala silang mapagkukunan ng tubig. Pero sana ito ay magsilbing aral sa atin sapagkat sa ating nabasa, ang Diyos ay may solusyon. Ang Diyos ay may kaparaanan sa bawat sitwasyon na pinagdalahan niya sa atin. At walang dahilan para tayo ay magreklamo laban sa Panginoon. At doon naman sa second part, sa verse 8 hanggang verse 16, ay makikita natin dito yung miraculous victory ng Israel. Na kung si Moises ay tinaas niya yung kamay niya, nananalo ang Israel. At pag bumababa ang kamay niya, ay natatalo ang Israel. Paano siya natulungan na mapanatiling nakataas ang kamay niya nung siya ay umupo doon sa bato? Ito ay allegorically speaking or bilang isang paglalarawan, ito ay naglalarawan sa support na meron tayo sa bato. At walang iba, ang bato na yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin natin maiaalis yung fellowship, no? Nakaupo tayo kay Kristo, siya ang ating sandigan upang hindi tayo manlupaypay. At karagdagan doon, nag-providing din ang Diyos ng katuwang sa atin. Nag-provide ang Diyos ng katuwang ni Moises na hahawak sa kanyang kamay para hindi man lupaypay o mangalay si Aaron at si Hur. Ito'y paglalarawan din ng support ng mga mananampalataya sa ating buhay. Hindi tayo lumalaban mag-isa, no? Na para bang
nananalangin tayo sa Diyos tapos parang walang tulong. Hindi, andiyan pa rin ang tulong ng mga kapatiran. So, ito ay more than enough encouragement para sa atin. Andiyan ang Panginoon na ating masasandigan at nandiyan din ang mga kapwa mananampalataya para tayo ay alalayan kung tayo ay nangihina po sa ating buhay. So, with that, ay iniiwan po natin ang ating sa bawat isa, ang encouragement mula sa ating scripture reading. Pero kung sino man ang wala pa sa Panginoon, kanino siya sasandig? Di ba? Siguradong matatalo siya ng kaaway. Dito sa case nila, ang Amalek na sumisimbolo sa kaaway. Kung wala ka kay Kristo, siguradong matatalo ka ng dyablo. Wala kang kalaban-laban kay Satanas. Ikaw ay ang kayang-kayang gapiin at puksain ni Satanas maliban na lamang kung si Kristo ay nasa sayo. So, kailangan mong kilalanin si Kristo bilang bato ng iyong buhay, na bato na naglarawan doon sa nag-provide ang Diyos ng tubig, at pangalawa, yung sa support na natanggap ni Moises. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoong Diyos, salamat po sa lesson namin pong natutunan. Tunay nga po na kung saan ninyo dinadala ang inyong pong mga tao, kayo na aming Diyos ay nagpo-provide din ng lahat ng amin pong mga pangailangan. At nawa, itulungan niyo po kami na patuloy lamang na umasa at hindi po magreklamo kung kami po ay nakakaramdam ng mga discomfort. Minsan may mga challenges na amin pong nararanasan. Bagkos kami po ay lumapit ng may pananampalataya sa amin pong Panginoong Hesus. At salamat din dahil na-remind po kami once again that Jesus Christ is the rock of our salvation. At hindi po matitinag ang bato na kinasasandigan ng bawat mananampalataya. Nawa ay manangan ang inyo pong mga tao sa katotohanan ito at hindi po magpanik kung may mga hindi magandang pangyayari sa amin pong mga buhay. Bagkos kami po ay lumapit sa amin pong Panginoong Hesus sa lahat ng panahon. Sa oras po na ito, amin din pong tinataas sa inyo ang mga concern ng inyo pong iglesia. Patuloy po namin dinadalangin ang nalalapit po na pagpili ng mga deacons sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite. Nawa ay bigyan niyo po ng karunungan ang bawat miyembro ng iglesia na talagang mapili ang lingkod na mayroon pong commitment sa paglilingkod sa inyo o aming Panginoong Diyos. Ganun din ang mga nalalapit na mga conferences kagaya po ng Reformation Conference na magaganap ngayong October 28. Dalangin po namin na nawa ay maging well-attended po ito. Marami pong mag-register online at maging ang panahon, dalangin po namin na maging favorable po ang weather, hindi po maulan at tulungan nyo din ang mga organizer, ang mga komite na nangunguna sa gawain po na ito. Bigyan nyo din po sila ng karunungan. Higit lalo yung mga speaker, Pastor Exley, Pastor Joseph, Pastor Jeremiah, and then Pastor Eman Tamargo. Nawa po Panginoon ay mailathala ang mga katotohanan ng mayroon pong plainness, madaling maunawaan, kahit ng mga hindi po masyadong marurunong sapagkat yun po ang purpose na ang inyo pong salita ay maging kapakipakinabang maging sa hindi po mga nakapag-aral. Salamat po Panginoon. Dalangin din po namin na magligtas po kayo ng mga kaluluwa sa mga hindi pa ligtas na makakajoin po sa conference po na iyan. Maging ang provision po nyo sa nalalapit na pagpunta sa Davao and Iligan ng amin pong pastor. We pray also for fellowship na maging encouragement po ang kanyang pagdalaw sa mga kasamahan po namin sa gawing yun po ng bansa. Tulungan nyo din po si Brother Lito and even sa mga nanguna sa One Voice Christian Fellowship sa Iligan.
ang mga bunga ng mga radio broadcast sa Mabinay, Calamba, Dapitan. We pray for fruit. Dalangin po namin na magkaroon din po ng mga iglesia sa mga lugar po na naabot ng amin pong mga radio broadcast ministries. At ganun din yung mga naganap na mga gospel proclamation nung nakaraan, 4 nights at isang araw sa lamay po ni Ate Fanny. Nawa ang mga family members ni Kuya Jerry, nawa ay humantong po ito sa kanila pong kaligtasan. And even sa mga visitors na nakapakinig ng inyong salita, we also pray for their salvation, o aming Panginoon. Maging ang mga Bible studies sa Moriera, sa Morsia, and even dito sa Imos na pinangunahan ni Pastor Jeremiah, dalangin po namin na ang lahat ng mga ito ay humantong sa kaligtasan ng mga taong nakapakinig at sa kapurihan ng amin pong Panginoong Jesucristo. Ganun din ang nalalapit po na fellowship anniversary dito sa Bella Vista. Tulungan nyo din po ang inyo pong mga tao at nawa ay palaguin nyo po ang gawain dito sa Bella Vista. Dalangin po namin ang pagbibigay nyo ng kasipagan sa inyo pong lingkod at mag-strategize para mas ma-broadcast na mayroon pong gawain sa Bella Vista. And we pray also na kung kalooban nyo sa darating na mga panahon ay mailipat po sa isang mas conducive, mas accessible na place po within Villa Vista subdivision din. Hopefully, sa gawing unahan o aming Panginoon. And we pray for mga financial na provision para maisagawa po ang plano po na ito. Kung loobin nyo nga po, ay magagawa ito sa inyo pong itinakdang panahon. And even sa lot and building ng HGCBC, tuloy po namin itinataas ito, Panginoon, at nawa ay makakuha ng isang lugar na spacious din po ang parking area at nang sa ganon ay marami rin pong mga bisita ang makadalo o aming Panginoon. At patuloy din po namin tinataas sa inyo ang mga concern ng mga kapatiran, si Brother Choi, ang kanya pong service, and even yung kuryente po nila. Dalangin po namin na ito po ay ma-restore na rin po. And even sa mga pregnant women sa amin pong kalagitnaan, kayo po ang tumulong sa kanila, sustain nyo po ang kanila pong mga kalusugan, at sila po ay makapagsilang ng mga malulusog na mga bata o Diyos. And even sa mga couple na nagdi-desire na magkaroon din po ng mga anak na, dalangin po namin, kayo po ang tumulong sa kanila o Diyos. Alam po namin na kayo po ang pinagmumulan ng buhay at kayang-kaya nyo pong gawin ito sa inyo pong itinakdang panahon. At dalangin po namin, even sa mga naghahanap ng trabaho, kayo po o Diyos ang magbigay din sa mga kapatiran po namin na naghahanap. Dito sa Bella Vista, si Nanay Lilia, tulungan niyo po siya, maging ang kanya pong mga anak at apo. Nawa ay kayo po ang tumilos sa kanila pong mga buhay at makilala nila si Jesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ate Delia, we pray for salvation sa kanyang husband, si Kuya Edwin, at maging yung kanila pong hanap buhay. Tulungan nyo din po sila. Salamat po at patuloy po namin pinagkakatiwala ang pagpapahayag ng inyong salita ni Deacon Lorenzo. Nawa ay mangusap ang inyong pong banal na espiritu sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay po'y dumako sa pagkakaloob. Ay po yung lahat ay magsitayo. Awitin natin ang hymn. Paglingkod kay Jesus. Lingkod kay Jesus ay kaaliwan,
pagkat sa Kanya'y may kagalakan. Ito'y isang ganap na katungkulan ng tao sa bawat araw. Maglingkod kay Jesus tayo'y maglingkod sa bawat pagkakataon. Bagamat ang landas minsan may hinagpis, ang biyaya niya'y laging sapat. Tayo'y maglingkod anuman sapitin at magtapat kahit anong gawin, pagkat siya'y mayaman mahabagin. Bawat aral ating sundin. Maglingkod kay Jesus tayo, maglingkod sa bawat pagkakataon. Bagamat ang landas minsan may hinagpis, ang biyaya niya'y laging sapat. Bagamat mahirap ang daraanan, patungo doon sa kalangitan, si Jesus ang sa ating papatnubay, kung maglingkod bawat araw. Maglingkod kay Jesus tayo, maglingkod sa bawat pagkakataon. Bagamat ang landas minsan may hinagpis, ang biyaya niya'y laging sapat. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa gawain ng pagkakaloob sa oras na ito. Patuloy naming hinihiling na Ikaw din po ang magpalago sa kakayahan ng bawat isa, sa hanap buhay, sa paggawa, sa mga aming pinagkukunan ng kabuhayan at pinagkakakitaan o Diyos. Palaguin mo nga po ang bawat efforts na ito. At sa pagkakaloob ng inyong mga tao, kayo rin po ang magbigay ng paglago. Kayo rin po ang magparami ng mga kaloob na ito para sa paglaganap ng inyong salita, paglaki ng inyong gawain dito sa Bella Vista. Salamat Panginoon dahil naniniwala kami na Ikaw ang siyang magpapatubo, papalago ng mga ito, o Panginoon. Kaya ito'y aming pinagkakatiwala sa inyo. Ito po'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Nakaupo na po tayong lahat. Pagpapatuloy po natin ang ating pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon sa Matthew chapter 5, sa Sermon sa Bundok. So, dito sa Matthew chapter 5 ay minsan pa ay muli nating tutunghayan ang continuation ng Sermon on the Mount. And by way of review, natapos na natin yung mga mapapalad na pag-aralan na po natin from verse 3 up to verse 12 na binigay sa atin ng Panginoon yung mga katangian ng mga mamamayan ng kaharian ng langit hanggang verse 13 to verse 16, yung karagdagang katangian at gampanin ng mga tao ng Diyos bilang asin at ilaw ng sanlibutan. Verse 17, sa verse 17 naman, hanggang verse 20 ay nagbigay ng declaration ng Panginoon na hindi siya naparito para baguhin ang kautusan ng Diyos, kundi ito ay pagtibayin pa nga lalo
And natapos na natin mula verse 21 all the way hanggang doon sa verse 32, yung mga katuruan sa kautusan ng Diyos na binaluktot ng mga Pariseo. So, yung fifth commandment, yung katuruan patungkol sa galit, tinuro na yan sa atin ng Panginoon na ang magalit pala sa kapwa at magsalita ng masama ay katumbas na ng pagpatay. Sa verse 27 hanggang verse 30, tinuro naman sa atin dito yung pagtingin sa kasarian o sa opposite sex, sa babae. May pagnanasa, ito'y katumbas na ng pangangalunya. Ito ay paglabag sa ikapitong utos ng Diyos na huwag kang mangangalunya. At yung penalty or yung bigat ng pagkakasala ng tao ay itinuro din sa atin na kung may mga bagay na nagdudulot sa iyo sa pagkakasala, and in this case, yung kamay o yung mata, abuti pa, mawala na lang yan. Kaysa ikaw ay magkasala. Pinuturo sa atin ito ng Panginoon, yung gravity ng kasalanan sa harapan niya, na hindi tayo dapat natin ipagwalang bahala upang maliitin ang kasalanan. Verse 31 up to verse 32 naman, ay patungkol sa paghihiwalay o diborsyo. So, magkakadugtong ang lahat ng ito na tinuro sa atin ng Panginoon, yung kasagraduhan naman ng marriage. And connected pa rin yan sa 7th commandment na huwag kang makikiapid. Dahil ang sino mang makipaghiwalay sa kanyang asawa sa kadahilanan maliban sa pakikiapid o pangangalunya ay nahuhulog pa rin sa paglabag sa utos ng Diyos na huwag kang mangangalunya. So ngayon, sa verse 33 na po tayo, ay meron pong tinuturo ang Panginoon sa atin patungkol sa panunumpa. And this is related sa ikatlong utos, yung utos na huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan, ang pangalan ng Panginoon, at ikasyam na utos na huwag kang magsisinungaling o huwag kang magiging bulaang saksi. So, babasahin po natin mula verse 33 hanggang verse 37. Sundan nyo na lamang po ako ng tahimik. Ang sabi dito, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Kahit ang lupa, sapagkat ito ang tuntungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. Huwag mong ipanumpa maging ang iyong ulo, sapagkat hindi mo magagawang puti o itim ang isang buhok. Ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. And bilang maiksing illustration at introduction din, na kung matatandaan po natin, noong late year 2000, ay sumailalim sa impeachment trial ang dating Pangulong Joseph Estrada. Ano po? At nung kapanahunan na yon, during the impeachment trial, nagbitiw ng salita si dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Dahil siya ay medyo may parang ninong ata nung mga adopted children nila, si Pangulong Erap, parang nangangahulugan na papabor siya sa anumang desisyon na laban kay Pangulong Erap. Kaya ang sabi ni dating Senadora Miriam, sabi niya, tatalon ako sa eroplano pag naaresto si Erap. Yan yung sabi niya. Kaya lang, nung nagtapos na yung year 2000, pagpasok ng January 2001, napatalsik ang dating Pangulong Estrada. At siya ay nakulong, at dahil sa mga pangyayaring ito, agad siyang binueltahan ng mga civil society group. Ang sabi sa kanya, akala ko ba tutuparin mo yung pangako mo, natatalon ka sa eroplano na walang parachute? At ito ay mabilis na sinagot ni Miriam. Alam niyo kung ano sabi niya? I lied. Sa Tagalog, nagsinungaling ako.
So, hindi natin masasabi kung seryoso ba talaga si Senador Miriam nung sinabi niya yung mga salitang yon o nung binigkas niya yon. Pero alam nyo, sa panahon natin ngayon, ay napaka-common o naging common na yung kasabihang promises are made to be broken. Ano po? Pero ito ba talaga ay kalugod-lugod sa harap ng Diyos? Kung ito ay parang okay lang sa harap ng tao, ito po ay seryosong bagay sa harap ng ating Panginoong Diyos. At sa lesson natin this morning, tutunghayan natin sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Sermon on the Mount, ang patungkol sa pagbibitiw ng mga sumpa o panata. So bago tayo magpatuloy, ay tayo muna ay manalangin. Hilingin natin ang tulong ng Panginoon. O aming Diyos, sa oras na ito ay tulungan nyo kami na kami ay maging alerto, o Diyos, sa paglalahad ng iyong salita at pakikinig din ito, Panginoon. Ang aming mga puso ay mahina at madaya din, Panginoon. Ngunit ang iyong salita ay tapat kailanman. Nawa, o Diyos, samahan niyo kami habang aming pinagbubulay-bulayan ang iyong salita sa umagang ito. Salamat, Panginoon. Ito'y aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. May tatlong bahagi ang pag-aaral natin dito sa ating message na ang turo tungkol sa panunumpa. Ang turo tungkol sa panunumpa. Ang unang punto ay ang paglilinaw or clarification. Pangalawa ay ang pagbubunyag or the expose of Christ. At ang pangatlo ay ang mga pagtutuwid or corrections from the Lord. So, unang punto is ang paglilinaw. Kung babasahin natin yung verse 33, yung quotation doon, pag binasa natin yun sa Tagalog, may quotation yan, di ba? Nakalagay doon, narinig din ninyo na sinabi sa mga tao noong unang panahon, tapos may quotation mark. Huwag mong sisirain ang iyong panata, kundi tutuparin mo ang iyong mga ipinanata sa Panginoon. Kung titingnan natin, parang wala namang masama. Tama naman, di ba? Pero, meron pong kumaga, ano ba sa Tagalog yung subtle? Merong pasimple na ibig iparating dito ang mga eskriba. Actually, inano nila medyo pinaiksi nila yung itong part na to. And sa unang tingin, parang tama yung tinuturo ng mga eskriba nung ipalaganap nila itong kasabihan nito. Pero ngunit sa katotohanan, dito ay nakapaloob ang palusot na ginagawa ng tao para lamang magmukhang banal ang kanyang sarili sa harapan ng iba. Kasi kung ating pag-aaralan ng history, talagang naging talamak ang paggamit ng mga quotes or even yung mga pananalita na ini-invoke nila. Well, hindi nila ini-invoke directly ang pangalan ng Panginoon kasi ang mga Pariseo at Eskriba, alam nila na kapag ginamit o binigkas mo nga lang hindi nga nila binibigkas ang pangalang Yahweh or the covenant name of God dahil sobrang stricto nila. Pero, gumawa sila ng paraan para palusutan yon. So, matutunghayan natin yun maya-maya ng konti. Pero ano ba ang mga original na talata na nakasulat sa Lumang Tipan? Para may background po tayo. Sa Leviticus chapter 19 verse 12. Levitico 19 verse 12. Ganito ang sinasabi ng Panginoon. At huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng aking pangalan sa kasinungalingan. Sa gayoy lalapastanganin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon. So, malinaw na malinaw yung sinabi doon. Hindi pwedeng gumawa ng sumpa or oath. Hindi ito sumpa na I curse you, hindi yun. Ang tinutukoy ditong sumpa is yung panata, di ba? Sumpa na meron kang pangakong gagawin or meron kang binitiwang salita at sinasabi mo na saksi ang Diyos, di ba? So, dito ay sinasabi ng Panginoon, huwag kayong susumpa kasama ang pangalan ko na may kasinungalingan. Ibig sabihin, nagsalita ka isang bagay pero hindi naman pala totoo. Tapos ginamit mo ang pangalan ng Diyos.
Yan yung nabasa natin sa Leviticus 19 verse 12. Then sa Numbers, Genesis, Exodus, Leviticus, yun sa Numbers, sa pang-apat na aklat ng Biblia, sa Numbers chapter 30 verse 2, mga bilang 30 verse 2, ganito naman ang sinasabi. Kapag ang isang lalaki ay namanata ng isang panata sa Panginoon o sumumpa ng isang sumpa na itinali ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang panata, ay huwag niyang sisirain ang kanyang salita. Kanyang tuparin ang ayon sa lahat ng lumabas sa kanyang bibig. So dito mas detalyado. May lumabas sa bibig mo. Meron kang isang sumpa. Doon sa first sentence, namanata ng isang panata sa Panginoon. Pero hindi nagtapos yun doon. Sabi, o sumumpa ng isang sumpa. Kahit wala ang pangalan ng Panginoon, pero sumumpa ng isang sumpa. Okay? Ito ay kanyang dapat tuparin, ito ay huwag niyang sisirain. Then, another verse from Deuteronomy, ikalimang aklat sa Biblia. Ang sabi dito, Deuteronomy chapter 23, verse 21 to 23. Deuteronomy 23, verse 21 to 23. Kapag ikaw ay gagawa ng isang panata sa Panginoon mong Diyos, huwag kang magiging mabagal sa pagbabayad nito, sapagkat tiyak na hihingin sa iyo ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay magkakasala. Ngunit kung iiwasan mong gumawa ng panata, ito ay hindi magiging kasalanan sa iyo. Maingat mong isasagawa ang lumabas sa iyong mga labi ayon sa iyong kusang loob na ipinanata sa Panginoon mong Diyos na ipinangako ng iyong bibig. Now, bakit ganon? Bakit may panata sa Diyos tapos sisingilin ka, kailangan magbayad ka? Kasi po, noong unang panahon, ang mga tao, naging kaugalian na nila na mamanata sa Diyos. At paano nila ito pinufulfill, tinutupad? Sila ay naghahandog ng kanilang mga butil, di ba? Naghahandog sila ng mga hayop. Ganon ang kanilang pag-fulfill ng kanilang mga panata. Meron silang dadalhin sa templo bilang kanilang pagtupad sa kanilang panata sa Panginoong Diyos. For example, di ba sino ba yun? Si Ana, kung hindi ako nagkakamali, na namanata siya na ihahandog niya yung anak niya sa Panginoon. Na itong batang to ay naging si Propeta Samuel. So, nung dumating na yung takdang panahon, ay hindi niya na hinayaan na manatili sa kanya yung bata. Pinatira niya na doon sa tabernakulo, kasama ni Propeta Eli. So, inihandog niya, tinupad niya yung pangako niya sa Diyos. Kasi wala siyang anak eh. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng anak. Pag binigyan mo ko anak, ihahandog ko sa iyo. So, nung tinupad ng Panginoon, nung tinugon ng Panginoon yung panalangin niya, anong ginawa ni Ana? Binigay niya naman sa Panginoon si Samuel na kanyang anak. So, ganito ang pagtupad ng pangako sa Diyos. Now, isa pang talata sa Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 6. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata, kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tumupad. Huwag mong hayaan na akayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Ecclesiastes chapter 5 verse 4 to 6. So mula sa lahat ng binasa natin na talatang ito, ang tao ay may pananagutan sa lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. So, hindi tayo dapat basta-basta nagsasabi ng panata or sumpa sa harapan ng Diyos. And this is in the Old Testament. No? So, ngayon, ilan na lang bang namamanata sa panahon natin ngayon? Parang kukunti na lang, no? And, unfortunately, yung panata nila, hindi pa talaga sa tunay na Diyos. Gayon pa man, ay alam ng Diyos ang mga bagay na ito. No?
at ang mga lahat ng binibitiwang salita ng tao ay kanyang pananagutan sa harapan ng Diyos. Kahit hindi niya pabanggitin ang pangalan ng Panginoon. Kaya lang, doon sa talatang binasa natin kanina sa Matthew chapter 5 verse 33, ang sabi doon, ipinanata sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag binanggit ang pangalan ng Panginoon. Paano pag hindi binanggit ang pangalan ng Panginoon? Eto na. Dito na tayo dadako sa ikalawang punto, ang pagbubunyag. Sa verse 34, 35, 36, ay andi dito yung explanation. Bakit merong mali sa tinuro ng mga Pariseo at Eskriba? Sa verse 34, ang sabi doon, sinabi ng Panginoon, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman. So, hindi nakasama ang pangalan ng Diyos doon, di ba? Anuman, anything, maging ang langit, sapagkat iyon ang trono ng Diyos. Verse 35, kahit ang lupa, sapagkat ito ang tungtungan ng kanyang mga paa. Kahit ang Jerusalem, sapagkat iyon ang lungsod ng dakilang hari. So, ang mga Pariseo at Eskriba, para sila ay maging magtunog religious, ay nag-i-invoke sila ng mga oaths. Sumusumpa ako sa ngalan ng Jerusalem sa kanilang mga lingwahe para magtunog religious or para maging tunog para lang magkaroon ng bigat yung kanilang sinasabi. Pero ito ay binigyang linaw ng Panginoon, wag daw natin yon gagawin. So, wag ipanumpa ang langit, ang lupa, ang Jerusalem. Dahil ang mga ito daw, ay ang langit ay dukdukan ng Diyos. Ibig sabihin, pag-aari ng Diyos to, konektado sa Diyos. What about ang lupa? Malayo na yun sa langit. No, ang sabi, tungtungan ng kanyang mga paa. Nakatungtong ang paa ng Diyos daw. Figuratively speaking. Ibig sabihin, konektado pa rin sa Diyos ang lupa. So, hindi pa rin pwedeng gamitin. Tapos, ang Jerusalem, yung city, ng city of God. And this is the city of the great King, ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Now, sa verse 36, sinabi doon, wag mong ipanumpa, maging ang iyong ulo. Now, yung sinasabi na wag mong ipanumpa, maging ang iyong ulo, actually, ang kahulugan kasi nito sa ibang verse is, or sa ibang paggamit, di ba yung ano ba? Hindi minsan yung ulo hindi ginamit cross my heart, di ba? O kaya tamaan man ako ng kidlat, mamatay man ako, di ba? Sa Pilipino usong-uso 'yan, ginagamit ng mga tao 'yan. Pero ito ay sinasabi ng Panginoon sa atin na wag daw nating gagawin dahil ni isang buhok nga natin hindi nga natin kayang paputiin o paitimin Kung puti na, hindi mo mapaitim. Maliban na lang, gamitan mo tina. Pero andun pa rin yun. Tinakpan mo lang. At kung itim, hindi mo rin mapaputi. Sabihin, wala kang kapangyarihan. Kahit sa sarili mong katawan, wala kang control. So, bakit mo gagawing, bakit mo gagawing surety or bakit mo gagawing collateral o sandigan para patunayan lang yung isang bagay. And mas lalo pa itong in-expound ng Panginoong Jesucristo noong nag-pronounce siya ng mga sumbong laban sa mga Pariseo at Eskriba. Makikita natin yan sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. At dito kasi, in-expose o binunyag ng Panginoon yung kanilang mga gawain. Matthew 23, verse 15 hanggang 22. Babasahin ko po, no? Ang sabi dito ni Jesus, kahabag-habag kayo, mga Eskriba at mga Pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung siya'y nahikayat na, ay ginagawa ninyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili.
Kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa nino man ang templo, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa nino man ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Verse 17, kayong mga mangmang at mga bulag, alin ba ang higit na dakila, ang ginto o ang templo na nagpapabanal sa ginto? At sinasabi ninyo, kung ipanumpa nino man ang dambana, ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa nino man ang handog na nasa ibabaw nito, siya ay may pananagutan. Kayong mga bulag, sapagkat alin ba ang higit na dakila, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya't ang gumagamit sa dambana sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa lahat ng mga bagay na nasa ibabaw nito. At ang gumagamit sa templo sa pagsumpa ay nanunumpa dito at sa kanya na tumatahan sa loob nito. Ang gumagamit sa langit at sa pagsumpa ay nanunumpa sa trono ng Diyos at sa kanya na nakaupo doon. So, ultimately, lahat ng sumpa, ibig sabihin yung panata, lahat ng pangako, sumpa, panata, ito ay nakabatay, ito ay konektado sa Panginoong Diyos. Pero ano ang ginawa ng mga Pariseo at Eskriba kapag sila ay sumusumpa or gumagawa ng oaths? Sabihin nila, sa ngalan ng Jerusalem. Now, pagka hindi nila natupad yon, iniisip nila, hindi ko naman yun ginawa sa ngalan ng Diyos eh. Sa ngalan naman ng Jerusalem eh. O kaya, sumusumpa ako sa ngalan ng templo. Pag hindi niya tinupad yung kanyang pangako, sabihin niya, sa loob-loob niya, hindi ko naman yun ginawa sa pangalan ng Diyos eh. Sa pangalan naman lang naman ng templo eh. Pero sabi ng Panginoong Jesucristo, lahat ng bagay na yan, konektado sa Diyos. At para mo na rin ginamit ang pangalan ng Panginoong Diyos at sila ay guilty sa third commandment na huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoong mong Diyos. So, bakit ba gustong-gusto ng tao na gumawa ng panunumpa? Sapagkat ito ay nagbibigay ng impression na sila ay nagsasabi ng totoo. Diba? Para paniwalaan ng tao. So, hindi sila satisfied sa kanilang mga sinasabi. Ngunit ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Gusto lang nilang magpakita na sila'y impressive sa mga tao, pero hindi sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila, John chapter 12, verse 43, ay ganito. 1:12:43. Sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. So, this was when Jesus Christ talks about people na natatakot, matiwalag sa sinagoga or sa fellowship ng mga Hudyo sa halip na magpatotoo tungkol kay Jesus Christ. So, mas inibig pa nila ang papuri ng tao kaysa papuri ng Diyos na nakakakita sa lahat ng ginagawa ng tao. So, ang pagtutuwid, dumako na tayo sa third point. Ang sabi ng Panginoon sa verse 37, kung tayo daw ay nagsasalita, verse 37, ngunit ang iyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. So, kung nagsasalita daw tayo, nakikipag-usap sa mga tao, diba, nag-argument, huwag na tayong gumamit ng panunumpa. Huwag na tayong gumamit ng dagdag pang salita. Sabi ng Panginoon, oo lang kung oo, hindi kung hindi. Dahil lahat na ano pang dadagdagan dito, idadagdag dito, ay buhat sa masama. Yan ang sinasabi na ating Panginoon. Ngayon, noong 17th century, 17 taon, merong mga grupo na mga Kristiyano
na tinatawag na Quakers. Nakita niyo yung Quaker oats? Yung lalaki na nakasombrero, yun po yun, Quakers. Sumikat sila noong 17th century. Dahil nabasa nila tong verse 37, nagkaroon sila ng katuruan na, ay, bawal daw, manumpa. So, lahat ng klase ng panunumpa, iniwasan na nila. So, lahat. So, ayaw nilang mag-engage sa any kind of oaths na ako'y sumusumpa, na ako'y nangangako. Ay, wag yan. So, hindi sila nag-engage sa mga ganon. So, yun yung kanilang naging understanding. Pero, hindi po yun ang tinutukoy na ating Panginoong Hesukristo. Kasi, ang mga tao ng Diyos ay nag-engage pa rin sa panunumpa o pangangako. Dahil, example, si Abraham, di ba? Sabi niya dun sa kanyang alipin, manumpa ka sa akin na hindi mo ipapakilala ang anak ko si Isaac sa ibang babae. Dapat dun lang sa kung sino yung kapananampalataya natin or kalahi natin. Then si Jacob ay hiningi niya rin kay Jose sa kanyang anak na sumumpa ka, mangako ka na pag namatay ako, yung buto ko, wag mong ilibing sa Ehipto, dalhin mo sa Kanaan, kung saan ay lupaing ipinangako ng Diyos. So, tinupad yun ni Jose nung namatay si Jacob. After ilang years ba yan? Hundreds of years? Hundreds of years ay dinala ni Jose, nung namatay na si Jacob, dinala ni Jose yung buto ni Jacob sa Kanaan. At si Jonathan, kay David, yung best friend niya, sabi niya, manumpa ka, sumumpa ka, na hindi mo sisirain yung ating pagkakaibigan sa harap ng Panginoon. So, yung pagsumpa o yung pagbibigay ng oaths or vows, hindi unbiblical. Kasi ginawa yan ng mga tao ng Panginoon eh. Bakit? Kasi ang ating Panginoon mismo ay Diyos ng panunumpa, Diyos ng covenant, di ba? Diyos ng vow or pangako. So, kailangan pa rin nating makibahagi sa mga mahahalagang bagay na nangangailangan ng panunumpa dahil sa kasagraduhan ng mga bagay na iyon at hindi sa mga bagay na pangkaraniwan. Like for example, yung pag-aasawa, di ba? Pag kinasal, yung lalaki at babae, hindi yan pangkaraniwang bagay. Ito ay sagrado at ito ay nangangailangan at humihingi ng panunumpa or pangako. Merong oath, merong vow na involved. At talagang ito yung nagbibigay sa iyo ng obligasyon or responsibilidad para siguraduhin na hindi ka talaga tatalikod dyan. Yun ang reason. Kaya merong tayong mga oaths or vows. Bakit? Kasi ang tao ay likas na sinungaling. Likas na makakalimutin. Di ba? Kung wala yung mga oaths na yan, ang mga vows na yan, sinabi ko ba yun? Wala eh. Pero kung meron, hindi mo talaga yan makakalimutan. At kapag kinalimutan mo yung bagay na yan, talagang lantaran at hayagan na sinisira mo ang oaths na yan. Ang vows na yan. Now, talking about marriage, di ba? Nangako ka eh. In sickness and in health, na hindi kayo maghihiwalay. Tapos, ang daming saksi. Tapos, may lahat na. Naka-record pa yan sa NSO. PSA ngayon. Tapos, meron pang mga picture. Lahat, documented. Na nangako ka. Diba? So, hindi mo pwedeng basta-basta na lang ibaliwala yung marriage na yan. Mayroong marriage vow. O di ganun din sa divorce. Diba? Yung divorce, may certificate din. Meron ding panunumpa yun na nagdi-dissolve sa marriage sa Old Testament. And what about sa ating kapanahunan? What about sa konteksto natin sa Christian Church? Ano yung vow na meron tayo? Covenant of membership. Well, dito sa Bella Vista, wala pa tayo niyan dahil hindi pa na-covenant as a church. Pero for example, sa case ng Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite,
lahat ng mga member ay nag-undergo ng covenant of membership. And kung sa mga tagapanood natin, ay wala pong ganito sa inyong iglesia, sana po ay panoorin nyo yung ating mga series patungkol dyan. Merong covenant, merong defined and definite membership sa loob ng iglesia. Hindi ito parang nag-join ka lang sa isang paluwagan. Tapos ayoko na. Pull out ko na yung investment ko. Hindi po yun ganun kadali. Na nag-join ka sa isang church, tapos ayoko na mag-membership. Resign na ako agad. Sa kung anong kadahilanan lamang na mababaw, na hindi naman talaga by biblical or by compelling reason, ito ay pagsira sa ating panunumpa. Ito ay pagsira sa ating salitang binitiwan sa harap ng Panginoon. At ito ay napakaseryoso sa mata ng ating Panginoon. Pero sa mga karaniwang takbo ng buhay, like, maniwala ka, totoo yun. Nangyari yun. Huwag mo nang dagdagan na umatay man ako. Huwag na. Pinag-uusapan nyo lang yung na kumain ka ng masarap dun sa Tagaytay. Mangangako ka pa. Hindi, pangako talaga. Masarap talaga. Huwag na. Sabihin mo lang, oo, masarap talaga. Diba? Yung mga simpleng bagay, ay hindi natin dapat ini-invoke ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat, sabi ng Panginoon, anumang bagay na idadagdag mo dito, ay ito ay nanggagaling na sa masama. Ibig sabihin, ini-inspire ka na ng demonyo o ng diablo na ikaw ay magsinungaling at lapastanganin ang pangalan ng ating Panginoon. So, tandaan po natin, minamasdan at naririnig ng Panginoon ang bawat lakad at pananalita natin. Nalalaman ng Panginoon kung tayo ay nagsisinungaling o nagsasabi ng katotohanan. O kung tayo ay tapat sa pangako o nagiging taksil sa ating mga pangakong dapat tuparin. So nakikita ng Panginoon yung pangako natin. Like kung nag-fill up tayo ng document, mga legal document, legal, no? Yan ay wala man ang pangalan ng Diyos dyan, nakaakibat dyan ang pangalan ng Panginoon. Dahil kung hindi natin tutuparin yung agreement na yon, di ba? Tayo ay required. Nakalagay doon, magbabayad ka or ikaw ay mawawala ng mga rights, privileges stated therein, etc., etc., di ba? Yung mga nakasulat doon sa kontrata na yon. At handa kang panindigan yon. Na kung ang nakalagay doon sa kontrata na yon kailangan mo magbayad, kailangan mong harapin yon. Kung hindi mo mafulfill or hindi mo matutupad, mayroong karampatang penalty, di ba? Kailangan mong bayaran. Dahil kung hindi mo yun gagawin, ito ay kasalanan sa ating Panginoon. Nakikita yan ng Diyos. At may pananagutan tayo sa harap ng ating Panginoon. Now, sa ating mga mananampalataya bilang application, nawa sa lahat ng mga bagay na pinapasok natin ay maging tapat tayo, no? Na ano ba yan? Contract ba yan? Bayaran mo. Maging faithful ka, 'di ba? Kung kunyari kahit bill connection lang yan sa kuryente, disconnection. Sabihin mo, tinatakbuhan na eh. May magbabayad ka, may disconnection fee. Ito yung dapat mong bayaran. Bayaran mo. Dahil ang pangalan ng Panginoon ay dala-dala mo. Kristiyano ka, nagkiklaim kang Kristiyano, tapos meron kang mga pending na hindi mo binayaran. May record ka dun. O, ano ang magiging penalty mo dyan? Hindi ka na makakaulit. May record ka sa Globe kung hindi ka nagbayad dun sa bills mo o sa PLDT or sa Maynilad or sa Meralco or sa home credit o credit card. Di ba? Sabi nila, wala namang nakukulong dyan eh. Takbuhan ko na yan. No. Bayaran mo, kapatid, kaibigan. Sapagkat yan ay ating pananagutan sa harap ng Panginoon. May pinilapan ka dun, di ba? Kung nag-apply ka sa application, meron yon. So, kailangan po nating itong tuparin. Gawin natin ang lahat para maging malinis
ating pananalita sa harap ng ating Panginoon. Now, bilang babala sa lahat ng mga tao, sa lahat ng lumalabas sa kanilang bibig, mayroong pong warning ang Panginoon sa Matthew chapter 12, verse 36. Ang sabi ng Panginoon dito, Matthew chapter 12, verse 36, "Subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat." Verse 37, "Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka." Ang paglabag sa kautusan ng Diyos ay mayroong kaparusahan mula sa Panginoon. May sinabi ka, isang bagay, hindi mo tinupad, anong tawag sa'yo? Ang sabi sa Apokalipsis 21 verse 8 ay ganito, "Mabigat ang banta ng Panginoon sa lahat ng mga sinungaling." Apokalipsis 21 verse 8, "Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling." So, inihanay yung pagsisinungaling dun sa lahat ng klase ng mga karumal-dumal na kasalanan sa harap ng Diyos. Ang kanilang bahagi ay salawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So, dapat nawa ay maging seryoso po tayo sa lahat ng bagay na ating sinasabi sa harap ng Panginoon. At ang paggamit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, ito ay hindi niya aariing walang sala. Ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 7, Exodo 20 versikulo 7, "Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang sala ng Panginoon ang sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan." Now, kung sino man sa atin ay naging guilty sa mga bagay na ito sa nakalipas, meron tayong pangako, hindi natin tinupad. Nangako tayo ay magbabayad pero hindi tayo nagbayad. O tayo ay may binitiwang pangako sa ating kapwa, o sa gobyerno, o sa Panginoon mismo. Tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Pagsisihan natin ang ating kasalanan, ang ating pagsira sa pangako na binitiwan natin sa harap ng Panginoon, sapagkat ginamit natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Merong kapatawaran sa ating Panginoon. May kapatawaran sa kanila na umaako sa kanilang kasalanan, na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Ang sabi sa Proverbs 28 verse 13, yung nagsisisi sa kanyang kasalanan at tumatalikod ay magtatamo ng awa at kapatawaran mula sa Panginoong Diyos. And ang ating mga labi ay marumi kung tayo ay nagsisinungaling. Kung tayo ay nangako at hindi natin tinupad, tayo ay sinungaling, marumi ang ating labi at kailangan nating malinisan. May pangako ang Diyos ng paglilinis sa mga nagpapahayag ng kanilang kasalanan. Ang sabi sa Isaiah chapter 6 verse 5, nang makita ni Isaiah ang kanyang sarili na marumi ang labi, sabi niya, "Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Na magkagayoy lumipad, papalapit sa akin ang isa sa mga serafin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga sipit mula sa dambana. Inilapat niya ito sa aking bibig at nagsabi, ngayong lumapat ito sa iyong mga labi, ang iyong kasamaan ay naalis na at ang iyong kasalanan ay pinatawad na." Mayroon kapatawaran sa Panginoon mula sa labing marumi at sa pusong marumi ay mayroong paghuhugas mula sa Panginoon. Ang sabi sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Bagaman ang inyong kasalanan ay pulang-pula o
pulang mapula, ito'y magiging maputing tulad ng niebe o snow. Lumapit ka sa Kanya, kay Hesukristo, para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. Ang Kanyang dugo na banal ang siyang sapat upang maghugas sa iyong mga kasalanan at bigyan ka ng bagong puso. Bagong puso na pinagmumulan ng mga tapat na salita at hindi kasinungalingan. So, lumapit ka kay Kristo upang bigyan ka niya ng bagong buhay, mapatawad ang iyong kasalanan at ang iyong mga salita at gawa ay maging tapat sa harapan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, naway ilayo ninyo kami sa salita o mga panunumpa na hindi naman namin kayang pangatawanan. Sinabi niyo, O Diyos, na mabuti pang hindi na lang kami sumumpa o manumpa, O Diyos, kaysa gawin namin ang mga ito, kami magkasala sa inyo. Naway ilayo nyo kami sa sinungaling na mga labi, O aming Panginoon. Naway patawarin mo rin kami sa aming mga pagkakasala sa nakalipas, sa aming hindi pagtupad, sa aming mga sinumpaang salaysay o mga pangako, O aming Diyos. Naway maging katulad kami ng aming Panginoon na matapat, na tumupad sa kanyang mga pangako. Kayo yon, O aming Diyos. Salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ay hindi namin ito makalimutan. At ilayo nyo kami na kami magkasala sa aming mga salita o sa aming bibig, O aming Diyos. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay po. Bako po tayo sa ating panghuling hymno. Sing our final song. It's so sweet to trust in Jesus. Tayo po lahat tayo magsitayo. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease. Just from Jesus simply take it, life and rest, and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to
Salamat o aming Panginoon sa salita nyo na amin po napakinggan sa umaga na ito. Tulungan nyo nga po kami na hindi po namin magamit ang pangalan ng amin pong Panginoong Diyos sa walang kabuluhan o aming Panginoon. Tulungan nyo po kami na wag po kaming mabilis sa pagbitaw ng mga promises, ng mga oaths. Dahil alam po namin na sa maraming pagkakataon ay nagagawa po namin ito. Kung may mga kaibigan, mga kakilala na nagre-request ay kagyat kami na nagsasabi na oo. But then eventually, kapag ito ay gagawin po namin, na nakita namin na may mga circumstances na hindi po namin ito magagawa. Kaya hinihiling po namin, Panginoon, na tulungan nyo po kami na kung oo ay oo at kung hindi ay hindi. Dahil minsan nga ay nahihiya kami kaya kami ay napao. Pero hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan nyo po kami ng firmness maging sa amin pong mga buhay. At sa linggo din po na ito, Panginoon, nawa ay tulungan nyo nga po kami na hindi po namin malapastangan ang pangalan ng amin pong Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kami na mamuhay po kami ng naayon sa inyo pong salita at magtiwala lamang po kami sa amin pong Panginoong Jesucristo. Hilingin din po namin na kayo din pong mag-ingat sa linggo na ito sa bawat isa sa amin at tulungan niyo po kami na iiwas sa anumang uri ng tukso or sa anumang temptation na ihahain sa amin ni Satan sa amin pong paglakad sa mundong ibabaw. Salamat po sa inyong lingkod na inyong ginamit upang ipahayag ang medyo hindi madaling paksa na ito sa kalagitnaan ng inyong pong mga tao. Tulungan nyo rin po kami sa amin pong panambahan mamaya sa PCU. Ingatan nyo po kami sa amin pong paglalakbay. Salamat po, Panginoon. Pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin and God bless po sa bawat isa.